What's up mga pare koy? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. May paligang palang ganun no? Mga rapper na tanga, di ba? Intro pa lang, alam nyo na. Tangina, tayo yung magiging mapanghusgat, mapambayas na naman ngayong gabing ito. Syempre, bago ako mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan ng mga walang sawang sumusuporta sa atin. Syempre, alam nyo na, Distinctive Clothing. Angas niya, no? Diba? Angas, distinctive. At syempre, Crown Manila. Kay Kuya Manning. Kay Kuya Nico Manning, maraming salamat. At hindi lang yan, hindi lang isa. Tededek! Ang daming pinadala sa atin ni Kuya Nico Manning. Maraming salamat, Kuya Nico. Tingnan nyo naman yan kung gaano kalulupit yan, mga tol. Tadadang! Diba? Solid. Tingnan nyo yung quality niyan. Kung gaano ka solid ang Crown Manila. Pang! Diba? Sobrang solid niyan, mga tol. Tededeng! Diba? Gaano kaangas yan. Pinadalan tayo ng 8 cup. Underrated. Tededeng! Maraming salamat po, Kuya Nico Manning. Isa-isayin natin. Ito, yung collab ng Flip Top at Crown Manila. Tangina, ang angas niyan, tol. Lalo sa personal. Tangina. Damn. Sobrang solid. Sobrang solid niyan. Ayan, no? Sinner. Diba? Pang. Maraming salamat, Kuya Nico Manning. Sobrang solid, sobrang salamat. Ito pinakagusto ko. Tangina, tignan nyo kung gaano kaangas yan, da? Damn, maraming salamat po, Kuya Nico. Syempre, sa Crown Manila. Alam nyo na, search nyo lang yung page nila, Crown Manila. Sobrang daming, kahit di ko na nga sabihin, kung talagang fan ka ng hip-hop at ng flip top, alam mo na yon. Tangina, Crown Manila, pagdating sa cup. At yun. Nandito na naman tayo mga pare ko, alam nyo na. Manghuhusga na naman tayo ng mga rapper na tanga. Ipapaliwanag natin yung mga bars nila. Putang ina, manghuhusga tayo ng mga rapper na tanga. Ipapaliwanag natin yung mga bars nila. Putang ina, kala mo talaga, di ba? Kala mo talaga nakatapos ako ng high school. Game. Itong i-review natin ay laban ni Mot at ni Krega. Yan. Dinownload ko na para piratang-pirata. Dinownload ko na para piratang-pirata, di ba? Nagpipirata na lang tayo eh. Siyempre, ganun din yun eh. Isang bagsaan lang para mamibirata tayo. Hindi na yung para pahabain pa. Alam nyo na, ang pinaka-bias sa buong mundo ng reaction video, Jojo Jonas Dichoso. Game! Tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado, pakinggan natin, ahon 10, Krega. Oh, check. Hindi naman talaga ikaw ang aking makakalaban. Kasi unang-una, ayaw mo ako maging kalaban. Bakit? Natatakot ka bang makipaghulaan ng letrahang pahalang, pakanan o kaliwaan? Naka-crossword puzzle pa naman ako ngayong gabi. Hindi lang to basta baligtaran. Ahon game? Yeah! Rekta na agad sa estilo niyang kada tira, banggit pangalan. Pansin niyo ba yung skemang lagi niyang pinapangalandakan? Tumot para makapagpaliwanag, yung dulo hinahabaan. Kaya pala mot to light, kasi yung pagbigkas pang matagalan. Sabi mo kay... Galing nun. Kaya pala tong mot to light. Paliwanag. Parang yung paliwanag pang mahabaan. Pang mahabaan, pang matagalan. Basta ang galing nun, putang ina. Tsaka sumakto dun sa Motolite yung battery. Tapos kung paano daw patagalin o pahabain, tapos yung pagpapaliwanag, putang inang galing. Binanatan agad ni Krega rito si Tomas ng style niya. Alam mo yun, parang ina mo, hinahabaan mo lang masyado yung Tomas, di ba? Para magmukha kang maangas sa mata ng mga bulag. Plus,
Pag may tumawag man sa'yo na baby, malamang nalimutan lang yung O kasi nga, baboy. Ha? Sabog ka? Ano yon? Pag tinawag kitang incheck, malamang nalimutan rin yung O kasi nga, inchekto ka, ganun ba? Hindi mo ba naisip o ipapasilip ko sa iyong isip na yung pilit mong tindi, pinapaintindi mo pa ng pilit? Gusto mo ba ako subukan sa baliktaran, ha, ungas? Pag ako nagbaliktad ng ulo, magkakaroon ng long hair si Batas. Ang galing. Simpleng simpleng halimbawa, pero putang inang galing. Pag ako nagbaliktad ng ulo, magkakaroon ng long hair si Batas. Pag binaliktad mo yung ulo, syempre hawak niya yung balbas. As nun. Ganyan ako magbaliktad. May kasama yung biswal. Ikaw pag nagbabaliktad ka, binabaliktad mo lang literal. Gaya nung balakid, di kalab, yung undas, sad, no? Tapos pag hindi kayang baliktarin yung linya, yung letra, ginugulo. Aba, anggulo ng anggulo mo. Palindromo, anagram, parehas lang, hindi lamang. Lahat tayo naglalaro sa salita, maski ata si Badang. Pero oo, aminado, magkaiba tayo ng ginagamit na formula. Tamang si Thomas Edison ka nga. Para makapagpaliwanag ng bumbilya, inangkin mo ang ideyang hindi ikaw nauna. Naalala yung si Notorious? Kanyang-kanya yan. Mas solid yung Thomas Edison na yun kung kilala ko yun. Hindi ko kilala yun. Kaya gawa na lang ako. Nakiano na lang ako sa crowd para nakisabay na lang ako. Bobo! Nagmula, kaya usapang baliktaran, ululdi ako sa'yo na mangha. Ginaya ng bata sa pambubuli, naging Joaquin Montes na lang bigla. Pues papatikimin ko to ng solid left hook, parang si CLR nagpakawala ng kaliwa. Kaya anong mod, tangina, may muta ka pa. Di ba may kasabihan tayo na habang maikse pa yung kumot, magtiis muna na mamaluktot? Para sa akin hindi. Sobrang ikse ng pasensya komot, babadibag kitang nakabaluktot. Ako yung regalo mo ngayong taon. Sinigurado na ni Arik na rapper to na may laman. Pero hindi mo basta-basta mapupunit pagkat ginto ang sisiglan. Kung babahaman ng bara dito, barko lang lulutang pagkat pinaghandaan tamang barko ni Noah to. Sa sobrang hayop sa laman. Ikaw? Lumalabas pa yung dila pag nagpapatawa. Mukha namang umiiyak pag nagseryoso. Pues pasensya ba ya? Wala akong respeto sa ordinaryong katulad mo. Ito ay selebrasyon. Tuwing matatapos ang taon, ikaw yung candy na tinapon, pinulot ko at ginuya. Pagtapos, tunawin ng aking laway ay agarang dinura. Pamperya ang paglalaro mo ng apoy boy, kayang apulahin bawat buga. Pakitang tao lang yung init mong dala, di nakakapaso sa balat. Pero, espesyal kang bata ka. Kasi kahit anong gawin mo, hinahayaan ka ng mga tao. Special child nga eh. Sabi nung incheck, maswerte sa negosyo. Kaya pala mot, kasi wala stick sa kapitan. Parang batang hindi tinalaban ng cytotech at portal. Oo, kulang ka din sa kromosoma nung pinutok ka. Mukha ka lang incheck, hindot ka, pero mongoloid ka, ano? Nabulilyaso na ba? Standing Mountain Zero? Kaya ngayon humanda sa pag-upo. Ano mo yun na gugulahan na kung sinong bubuhat ng bangko? Paano ba naman? Nagkaonsehan sa aming pagtatagpo? O 11 kasi takot niya madagdagan ng unang talo yung panalo mong 10. Sabi niya sa akin, 32 lines lang, Rex, 2 minutes. Panoorin mo laban ko kay Batas. Gago, pinanood ko, lagpas ka ng 3 minuto doon, ungas. Sigurista tong bata nyo ayaw magpatalo sa pangiinsulto o talagang porsigido kasi may pamilya na. Kaya pala, di nakapagtataka, isa kang batang ama kasi ang bata-bata mo pa, magulang ka na. Kaya ngayon, patunayan. Tangina, puro direkta yung mga rito, mga dala ni Krega. Alam mo yun, hindi na kailangan ng wordplay. Putang na, direktang may pagka-personal yung niya rito. Ni Krega, sunod-sunod. Ano sa akin, di ka lalagpas ng 2 minuto. Galawang man, durugas to. Nasa silya elektrika ka ngayon. Bilang na oras mo. Lakas ng pambungad ni Krega. Puta, round ni Krega, solid. Hindi daw dapat siya yung kalaban ko. Tama.
Kasi dapat si Sak. Kaso si Sir Arik, iba yung pinatrabaho. Siyempre, para magalit daw yung John Wick, patayin muna yung aso. Oh, damn! Inang ina mo! Inang rebat yun. Solid. Ina mo, kahit sabihin nating nakasulat na yung rebat na yon o freestyle, putang ina, pareha, sobrang solid nun. Sumakto pa dun sinabi ni Krega na hindi daw dapat siya yung kalaban. Pukin ng ina. Para daw magalit yung John Wick, kailangan patayin muna tong aso. Alam ko kasi ang Wild Dogs yata yung pangalan ng grupo na ito ni Krega eh. Parang ang ano nila parang tuta ata, ang pinapalabas nila tuta ata ni Sak Maestro si Krega. Yung lagi sinasabi ng mga tao, parang tuta-tuta ni Sak Maestro si Krega. Alam mo yun, sumakto, putang ina yung senaryo na yun, ang galing. Kailangan, para magalit yung John Wick, kailangan patayin muna tong aso. Tangina, napakasimple pang deliver ni Tomas, alam mo yun? Si Arik, iba yung pinatrabaho. Syempre, para magalit yung John Wick, kailangan patayin muna tong aso. Putang ina mo, Tomas! May battle na naman sa Manila at sa line-up na siksik. Kaya piling hitman na ng liga, ibang klase raw lintik. Kasi tinawagan ni Enigma na may kailangang iligpit. Tanga, may battle lang si Tuweng at marami raw bitbit. O pricing nga pala to. Mula sa kabilang ibayo ay dumami ang inggit. Kasi may mga reklamong para makadayo ikaw ang pinakasipsip. O, nakipagbaliktaran ka na naman sa amo na kapwa mo singkit. Para makasakay sa eroplano, chine-check-in ang in-check. Pero yung grupo... Galing nun. Nakipagbaliktaran ka na naman dyan sa amo mong kapwa singkit. Para lang makapag-eroplano, chine-check-in tong in-check. Check-in, in-check. Ina mo, galing mo talaga sa baliktaran, Tomas. Kaya ka nabibito eh. Kaya ka nabibito eh. Galing mo sa baliktaran eh. Yung pricing, mga kabilang natatangi. Kaso kung usapan ay galing, mukhang hindi ka kabahagi. Pero alam mo ba kung bakit naisipan kang isali? Trip na trip lang talaga ni Arik, mga pormahan pang bagani. Kaya nga ang nangyari sa... Pambagani, di ba? Puta, kasi ito ni Arik, ang laki magpantalon eh. Ang laki magpantalon. Tapos yung sapatos, puta, pang ano mo yun? Pambundok eh. Tip-top headquarter sa hinatak. Si Plasma wala nang trabaho, siya na yung bagong tagabili ng alak. Tila naging ampon sa kampo para uprising ng matawag. Kaso parang pokpok lang ng sundalo, ginawa kang bit sa barracks. At ako'y nagsaliksik pa tungkol sa'yo. Bad trip, kasi pinakinggan ko mga kanta mo. Awit. Yung mga paksa mo, ang deep. Kaso ang sagwa mo mag-spit. Sobrang offbeat, malabong mag-hit. Yan yung tipong di nahahabulin kahit nakaw yung beat. At ano kung malalim ka sa wika, pare di ka pa kompleto. Walang saysay ang mga linya kung di ka sumasabay sa tiyempo. Kaya pag nag-rap, mas nakikita yung pagka-prom dineto. Na tila ligaw nga sa Maynila kasi pawala-wala sa metro. Ang ina mo, ligaw nga sa Maynila kasi pawala-wala sa Metro Manila. Tas yung palo nung beat hindi nasasabayan. Natugma ni Tomas yun, putang ina. Mamaw talaga to si Tomas kahit kailan eh. Oy, magsisingit lang na kwento. Puta, napansin ko lang. Sabi niya kay Invictus, kakaisip kay Barito, baka bumangon si Rico yan. Tanginang estilo yan. Pinilit mo yung Barito sa Bareto, kahit di na magkahango. Yung punto mo ang labo, nag-aaway-aaway na nga yung pamilya, ba't ginugulo mo palalo? Akin na nag-aaway-aaway na Kregs, ginugulo mo pa eh. Ha? Ginugulo mo pa yung Barito.
Ginugulo pa yung Barito eh. Diba? Yung Barreto, pinilit sa Barito. Nag-aaway-aaway na, ginugulo mo pa eh. Ha? Ang gulo mo talaga eh. Makapag-wordplay lang, punyeta. Talagang pilit yung letra. Tipong tropa niya si Juan Tamad at Harlem, yung schizo, friend niya. Kahit sa bara, walang lohika. Kaya iniiba yung porte niya. Sinusubukan magkomedya, kaso lang mas kumukorne na. Dating sa Vice naglalagi, ngayon sa jokes biglang liko. Kaso naging iskastakli, puta sablay nung nagbiro. At alam niyong food trip lang to sa akin kahit di na ako tumudo. Madali lang din tunawin, dadaanin sa Malboro. Sablay nung nagbiro. Ito yata yung nag-ano si Klee nung yung mga ayun parang sinabihan niya yung mga ano dyan, yung mga veterano dyan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Huwag kayo mawala ng pag-asa nguminto. Gago ang puta. Top na. Ayun yun, yung nag-ano. Tapos yung sinasabi nito ni Mot, sablay daw nung nagbiro. Oh, saktong mababalik na sa ilalim tong sinasabing isdang oro. Kasi pagtapos kong makain ay diretso inidoro. Lakas ng forma ni Saito. Puta ina forma ni Saito. Naka-red. Diba? Dark brown tsaka dark red. Ay na, terno. Last ni Tomas. Round 1. Pareha silang malakas. Pareha silang solid, putang ina. Pero parang siguro lumamang lang sa dami ng suntok si Tomas. Tsaka yung rebat ni Tomas na yung John Wick, putang ina, sobrang lakas nun. Parehas silang may malalakas na punchline dito sa round 1. Parehas agresibo, parehas ng enerhiya. Alam mo yun, parehas silang preparado. Pero kung bibilangin mo yung dami ng lumanding na suntok, pakiramdam ko mas maraming pinakawalan si Tomas. Bigay ko tong round 1 kay Tomas. Pakinggan natin round 2. Isang taong para mo kay Onyx. Kaya kong paikliin ng pampaolats. Di na ako magbabanggit ng buwan ngayong araw. Sapat na yung segundo at minutong to sa oras. Kasi bakit ko pa ipapaalala kung yung mga buwan na lumipas. Kung ngayong gabi pa lang, di ka naman sisilayan pa ng bukas. Keso, siya daw yung pinakamahusay na magtrabaho nun. Galing nun. Pinaikli niya yung sinabing 1 taon. Pero sa ibang paraan. Alam mo yung minuto, oras, araw, buwan, gabi, bukas. Alam mo yun? Galing ng pagkakaano niya ron. Pinaikli niya lang yung sinabing 1 taon ni Mot. Galing nun. Nakaraang taon, kaya nararapat na daw siya tumanggap ng bonus. Aba talagang palkops na modus. Eto USB, unlimited shit na boduts. Kasi sino ka ba sa tingin mo? Santo? Kasi maraming deboto. Tama, sa painosente mo mukha ka ng santo. Kasi maraming deboto. Bastos ka kasing bata ka, porket may pangalan na. Boduts. Yun pala yung pinuna ni Lipcram sa laban ni Krega. Boduts. Parang budots kasi yun eh. Boduts. Puro kwarta, kesyo pera, schizophrenia, galawan niya. Alam mo bang nababad trip si Enigma sa mga MCing katulad mo? Simula kasi nung nagkapangalan to, naghari-harian para magkaroon ng titulo. Kesyo siya daw yung Benji Paras ng Liga. Rookie of the Year plus MVP. Ganun ba? Pues ito'y 1992 laban sa Hinebra. Tony Harris to ng Liga. Subukan mo makipagsabayan, tatawanan lang kita kasi kaya kong umiscore na mahigit 100 puntos mag-isa. Ano masasabi nyo? Inaakala nyo bang hindi ko siya kayang babaan? Tanginang to, durog. Palipad hangin ka na lang ngayong taon. Hugas kamay ba yung kampyon? Hindi. Kasi ikaw mismo yung abo na winasiwas sa palad ni Lebron. Pero hindi ako si Lebron, mga bay. Ako yung kamao sa pagkaway. Tong Andy nyo, sobrang pusi. Andy ay, gen man di ay. Hindi ako magmamalalim ngayong gabi.
Pangalan mo, sinulat ko na sa death note. Upang magkatotoo, pinatakan ko ng dugo yung kwaderno, yung sobra, sinalin ko sa test tube. In-incubate ko ng 30 araw kasama Fahrenheit at Celsius. Yung kaperaso ng dating ako naglalakad na. At pinangalanan ko siyang Zendluk. Ikaw! Pinangalanan ko siyang Zendluk. Ito yata yung kalalabas lang yata ni Zendluk dito sa mga panahon na to. Ibig sabihin galing daw pala siya sa dugo ni Krega. Alam mo yun? Kasi parang parehas yata sila ng estilo sa battle. Ikaw, sinong na-impluwensyahan mo sa inangkin mong stilong baliktaran? Di ba wala? Kasi sa dami ng gumamit niyan, parang pek-pek na paluwagan. Pero ikaw daw, yung pinaka-epektibong gumamit niya na ba, masubukan nga. Para akong testigo sa korteng pumanig sa kabila. Kasi babayaran ako upang magbaliktad ng salita. Ahon game? Yeah! Ako yung nanalo sa ulanan. Nanulat, natalunan. Nayabangan na nga ba yan kasi nasugatan tot natagusan. Oh, di ko napapahabain pa na itahak kasi ayaw niya ng kahatian. Ang importante, nagtagumpay ako na iwasak at humantong to sa kasawian. Yan yung mga sinasabi kong salitang hindi mo pa nagamit. Kumuha ako ng Yan yung mga salitang sinasabi kong hindi mo pa nagamit, di ba? Yabang, no? Yan yung mga sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi mo pa yan nagamit, Tomas. Mag-isip ka, Tomas, hindi mo pa yan nagamit. Utang na, parang ganun yung pagkakasabi. Isi sa iyong isip at sa leeg mo to sinabit. Kung hindi ka na X ni Apex, ngayong ahon ako magpapatuloy sa mala Kenshin yan dating. Yung kathanyang kathana, ididiin ko ng palihim. O, di natila salat, talasalitaan ko. Di mo ba napansin, Brad? Ito'y paghaharakiri gamit sa kabato. Pagpapakamatay gamit ang talem na pabaliktad. Ganun pa rin yung round 1 ni round 2 ni Krega, solid pa rin. Tapos parang inano niya rito yung baliktara na parang inaano niya rito na tangina madali lang magbaliktaran, Tomas, ganito lang magbaliktaran. Pinakitaan niya ng baliktarang salita si Mot dito. Ganun pa rin yung energy, yung approach ni Krega. Gaya ng round 1, hindi pa rin bumababa. Pakinggan natin round 2 ni Tomas. Ang mga banat, pakinggan natin! Yo! Tangainan to? Pangit mo mag-setup para kang tanga. Sino daw na-impluwensyahan ko pero ba't nagbaliktaran ka? Tangina mo! Nadali ka na naman, Kregs! Tangina, sino daw na-impluwensyahan ko ba't nagbaliktaran ka? Oo nga eh. Oo nga, no? Pagkasabi niya kasing, ikaw, sino na-impluwensyahan mo? Pagkasabi niya nun mismo, biglang, subukan ko nga. Bigla siyang gumanon, bigla yung tangina nasilip ng ganong kabilis ni Tomas. Baliktaran ka. Sino daw na-impluwensyahan ko, ba't nagbaliktaran ka? Yun na. Putang ina, halos kalahati ng round 2. Tangina, nasira ni Tomas sa ganong ribat lang. Talaga palang ang haba mo mag-set up, leche ka. Basta mapahaba lang yung skema, pwede na. Ano, porke kompleto sa detalye, intelihente na? Tanga, ang dami mong sinabing katumbas lang ng et cetera. Kala mo talaga kaabang-abang, sabay suntok na magaang, paasa lang na para bang inaasahan mo yung job tas tatawagan ka na lang. Kasi Ang inang galing. Paasa ba na para bang inaasahan mo yung job tapos tatawagan ka na lang. Job, suntok, tapos yung trabaho. Sa atin kasi, ganyan yung mga pampalubag loob ng mga company. Boss! Tawagan na lang kita, boss! Para Boss, tanggap na ba ako? Sagutin ka ng, boss! Tawagan na lang kita, boss! Para pag okay ka na. Pinaasa! Gago! Kasi nakakaumay ka, tanga. Wala namang kagulat-gulat dyan sa sulat mong dala. Siya yung parang sa suntukan, mang-uupak talaga.
paunat-unat pa ang puta, manunulak lang pala. Pero ako lang ba nakapansin? Kamukha nito si Jet Li. Pangbakbakan nga siguro. Pues yung sipa ko mas deadly, legendary mga moves ko. Di ako macho at basag ulo, pero makikita nyo yung punto na panis tong Jet Li pag nilabas ko pagka-Bruce ko. O mala Bruce Lee pag Ang ina mo. Pag nilabas ko pagka-Bruce ko, pagka-Bruce Lee, tsaka yung Bruce ko na ano, alam mo yun yung saan ganong malay katawan. Legendary mga moves ko. Botsak talsik, liliyad. Ako'y magmumukhang piloto kasi tong jet lilipad. Total Jet Li, tas lilipad, jet, lilipad. Putang ina. Kasi tong jet, lilipad. Magmumukhang piloto. Galing na mga wordplay ni Tomas dito. Hilig ka sa mga terminong matalinhaga at poetiko, mga dimensyon at elemento, babasagin ko yung teknik mo. Gamit mga banat na diretsyo, kada sapak dama yung vertigo. Talagang talsik mula sa pwesto, baliwala na tinetermino. Talagang gulpe na matindi, yung magkabilang pisngi. Hindi ko titigilan hanggat di nabibingi. Ano na, Mr. Reference, magpaawat ka na lang sa ripire. Reference. Ano na, Mr. Reference? Magpaawat ka na lang sa ripire. Nang ina na ito Tomas, no? Si Tomas, pag nagjo-jokes, tangina yung, ano, yung atake niya, ano pa rin eh. Alam mo yun, seryoso pa rin, pero ang galing. Galing nung jokes na ganun. Tulad nung batter mo nung zoning, do you remember? Madaling sumuko tong contender, natatapusin daw yung sur, pero siya yung napasurrender. O nag-shock tong ulikba, nabulunan sa kanyang sariling salita. Mukhang nagka-amnesia, walang ya, na tila nagulat kung ba't napadpad siya sa gitna kasi nasa mid na lang bigla. Yeah. Ba't napadpad siya sa gitna? Nasa mid na lang bigla. Nasa mid, nasa gitna. Tas nasa mid, yung, alam mo yun, biglang di nakapagsalita. Parang naanuhan ng sariling laway. Nag-joke. Galing nun. Komplikado lagi si Tomas gumawa ng ano mag-set up. Tsaka gumawa ng, alam mo yun, gumawa ng punchline. Putang ina, napaka-komplikado. Pero, malupit sa kabilang banda dahil nakukuha agad nung tao. Hindi kailangang i-replay. Alam mo yung ganong kalupit si Tomas. Kahit komplikado yung pagkaagawa niya, hindi na kailangang i-replay. Galing. Hanggang wala nang napiga at sa hiya napapikit. Multilingual pero naubusan ng salita at multilingual pero naubusan ng salita at nagipit. Kaya wag ka nga dyan magpilit. Anong malalim mag-isip? Baka nag-iisip lang ng malalim. Kasi nga walang imik. Palibasa na babad daw sa pagpapakasayad. Malaral plisano, halata nga sa mga salita mong naantala at mukhang pati sakit sa ulo na isalin mo na yata. Pues madali lang mapisato at ang saktong halimbawa ay kuto ka lang na nanggaling sa lisanong nakahawak. Ralph Lizano, si Sayad. Lisanong nakahawa. Kuto. Galing ka lang dun sa Lisanong nakahawa. Lisano. Ralph Lizano, tsaka Lisa na nakahawa. Round 2. Putang ina, sa ribat pa lang. Ganda na nung ginawa ni Tomas doon sa ribat pa lang. Hanggang sa isang buong round 2 niya, putang ina, sobrang dami niyang pinakawalang punchline. Round 2. Tomas pa rin eh. Mot pa rin. Pahinga natin round 3. Yeah! Pangatlong ikot na. Teknikalan na ba to? Tutuluyan ko na ba tong kawatan tila? Sa pool sa kamao, ako ay ekskomunikado. Hindi lang letra nilalaro ko, pati numero nakapatong sa aking ulo na parang sudoku. Gamit ko mas mahaba na 38, 3:57 segundo kablam ng probinsyano. Sabi ko, mas mahaba sa 38.
357, Kablam Probinsyano. Yun ang 357 ni Fernando. Oo, dahil ako'y magiging Assassinator of the Year. Malagalman Rolando, pero naka-silencer. Parang Sogo ang logo, kalawang Cypress Hill, Eric Bo. Sogo ang logo. Diba? Ito yung pinuna ni Lipcram, naalala ko. Sogo. Victoria Court yun eh, nakaganon. Sogo daw. Tangina na ito ni Lipcram pag naaalala ko yun eh. Parang logo ng Sogo. Hindi ka may sabihin ako kasi huwag ka maingay ah. Victoria Court yun, tanga. Ay yata yung pagkakano nun. Putang ina talaga na pag naalala ko yung kagaguhan ni Lipcram. Bobo ang tono, parang uprising. Bagong hasa na bolo. Oo, bolo. Kasi tumatadtad to ng pabalik. Parang boy low growth, ansyadong tumadtad pabalik. Pwede ring M-Zite to, sabik, tumadtad pabalik. Pira-pirasukang uuwi, yun ang tadtad pabalik. Tas-tas ang leeg, gobas ang bibig, walang takas sa pagtabas yung dugo, todo tagas sa sahig. Salamas sa pamalas, pero malas ka pa din, imbis mansanas alok nung ahas ay sa bayabas ka tumikim. Kasi nga, matigas. Tangina, grabing rhyme scheme yun. Bukod sa ang ganda ng message, putang ina, ang tigas ng pagkaka-deliver niya. Imbis na sa mansana, sa bayabas ka tumikim. Yung todas, gobas. Hindi natin matatangging tangina, lyrical din talaga si Krega sumulat sa battle. Tangina, ang galing. Magaspang, di mo kayang lamunin ng buo. Mangunguya mo man pero di mo madudurog yung buto. Ako yung punong may nakatago sa ugat, kaya may baliktarang naganap. Pinatikim ko lang sa'yo ang bunga, kasi ginusto mo na umakyat. Natakam na makata, sa taas pinili niyang landas. Pes, mag-ingat-ingat ka bata, baka mabaliktad mo yung sanga at mauwi sa pagkagnas. Ikaw yung kabiteng yung kumatok sa pintuang di mo nais makita. Parang putok-batok sa lamang, nakakapang-init ng aking tenga. Pes, magmano, bueno. Hindi, ako ang buena manong, kabaliktaran ng iyong pagpupunyagi. Pagkat ang insektong to'y nagpapakita lang ng refleksyon sa kanyang pagkasawi. At kahit magpakita kang muli, naganap ng paro-paro. Ako yung tipo na halaman na kapag dinapuan, nakakaubo. Kaya nga, sige, hit. Lasapin mo ang hanging walang pait. Kahit sanay ka sa baliktaran, mawawala ka. Baliktarin mo man ang iyong damit, parang dumungaw ka sa balon. Pagka panalo mo'y malabo. Kumbaga ako yung lumang poso, ikaw yung bago. Pero butas na tabo, hindi napupuno kahit gamitan na matinding puwersa tong pansalok. Mga insektong katulad mo ang tinutukoy ko sa kanta kong Unyango. Unyango, laban sa insekto, walang magkasing halos. Kadalasan pag insekto kumapit sa pader, hinahambalos. Pag Unyango kumapit sa pader, kaya kong maging pader. Balik tayo sa realidad. Ahon gen? May dapat na ba akong sabihin para sa linyang panapos? Kasi ngayong ahon, X ka ngayong ahon. Mag-iisang dekada na ang liga. Salamat, Enigma. At welcome sa mga bagong dating. At ikaw, Mot, X ka pa din kahit na anong gawin. Kasi tandaan nyo na ang letrang X ay X kahit pa baliktarin. Didikdikin ko pa doon ng pino hanggang sa madurog na sagad. Tumay-weather ng baliktaran, umakyat sa leeg kanyang bayag. Nakiki-head and shoulder din yung galawan, panay ilag at salag. Pagtapos ko dito sa pabida, sa kontrabida na agad. Price tag. Pagkatapos ko dito sa pabida, sa kontrabida na agad. Dati pa hinahamon ni Krega talaga si Price Tag sa bawat battle. Lagi niyang kino-call out si Price Tag. Pakinggan natin. Round 3 ni Mot. Yeah! Nagbalot, pakinggan natin! Last. Tawag niya sa surrogates, surugates. Para tunog lirikal yung sinasabi. Nililiteral mo yung lengguwahe. Anong tawag mo sa gate nyo, gate? Eh di pumapatol pala to sa kapatid niya na babae. Kasi Krega ate his own ate. Kaya niya rin mag-time travel, grabe.
Pag tinanong to ngayon, anong date, ang isasagot yung dati. pero sabi, nangihigop ng lakas, espiritual. Nako, wala ngang duda. Total dun sa Jo Marie Espiritu, may hype kang nakukuha. Woo! Putang ina mo! Sumakto pa! Putang inang galing! Jo Marie Espiritu, may hype kang nakukuha. Yung humihigop ng lakas espiritual, putang ina mo. Jo Marie Espiritu, yun yung totoong pangalan ni Price Tag. Putang ina, sumakto pa sa round 3 ni Tomas. Parang naging rebat. Galing! Okay, price tag panay tira. At ang nakikita niya na sahod, ingay at intriga kasi yung linya daw pasabog. Galawang cashier ang kinarir. Shit, kapal ng apog. Para matunog yung punch, tinitira yung may barcode. Ang ina mo, galing! Parang tinitira yung may barcode. Para magkatunog yung punchline, tinitira yung may barcode. Price tag. Galing ni Tomas. Tinitira yung may barcode. Nag-choke! Putang ina mo, Tomas. Oh, kasi gumaganbars din pala to. Kay Balakid nakipaglamano para ipakita daw sa tao ang tamang paghawak ng gatilyo. Nakahawak sa gatilyo, siya na mismo nagbanggit. Buong palad ang gamit niya sa pagkalabit. Kaya pwede niyo siyang batukan para palingunin lang saglit. Gusto mo ng gunbars sa baliktaran? Ganun ba? Anong kala mo, di yun uubra? Kasi yung tama sa akin din mapupunta. Pues gamit ko ganja, baliktad yung shotgun, pero sigurado sa bugka. Gamit ko ganja, siguradong sa bugga. Yan yung pag sinatgan ka lang tiyungke. Sinatgan ka ng tiyungke sa bugga. Galing ni Tomas, po ng ina na ito. Pero seryoso, siya'y nakatsamba sa engkwentro, yung maestro na pabagsak. Pasalamat ka at napatsyempo ka sa inaantok mag-rap. Na halos wala ring tinamo sa mga tira mong pangwak. O sobrang hina ng bato kaya walang tama nun si Sak. At doon na nga daw naging class S. Tumaas ang pagkapresko. Porque binoto siya ng judges, umaasta ng henyo. Wala namang nakuhang knowledge kung susundan yung kwento. Oo, walang silbiyang klases, tinulugan lang ng maestro. Pero piling pumalit sa pwesto, siya na daw nasa unahan. Bagong mukha ng dibisyon, sige ngayon, sa'yo na yan. Iluluklok sa posisyon, kaso madugo yung paraan. Pupugutan ko ng ulo tong gustong kumatawan. Sa Mindanao na di ikaw ang tumatak sa kasaysayan. Niwala kang kasagsagan, nakilala lamang sa bakbakan. Bilang peke na maestro, nakadikit na sa pangalan. Kaya kahit anong gunbars gawin mo, mananatili kang saksakan. Round 3. Etong round 3, pwede kong ibigay ng tabla. Kahit sabihin natin hindi ganong kalinis yung performance ni Mot sa round 3, pero yung pagbawi niya sa dami ng punchline, alam mo yun, mas marami kasi siyang pinakawalang punchline dito eh. Si Krega, ganun pa rin, mula ang pinakamalakas ni Krega, round 1 para sa akin. Pero nakuha ni Mot yung round 1, round 2, nakuha pa rin ni Mot. Round 3, pwede kong ibigay ng tie itong round 3 kasi hindi masyadong malinis yung performance ni Mot. Pero hindi yun ibig sabihin na sumapat na yung sulat ni Krega sa round 3 para masabayan tong sulat ni Mot sa round 3. Kasi dun sa rebat, putang ina, alam mo yun, halos yung mga rebat ni Mot, ang gaganda, pasuklat. Bigay ko ng tie itong round 3. Para sa akin, ang ano rito, 1 and 2 kay Mot, round 3 tie para sa akin.
Pero putang ina, ang galing ni Krega rito. Pero si Mot, wala naman tayong ibang kasi palakas ng palakas si Mot. Putang ina, kahit kailan di naman nagbaba ng sulat yan. Pero yun, solid. Nag-enjoy ako sa battle na to. At yun, hanggang dito na lang mga pare koy. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace out.